Hi guys! So for today's video, pag-usapan naman natin itong YouTube. So for today, mag-share po ako sa inyo ng mga tips or strategy ko na ginawa na maaaring nakatulong sa akin kung bakit na-monetize po ako ng mabilis dito sa second channel ko. So yes, pangalawang channel ko na po to. So itong channel ko na to, na-monetize lang po to sa loob lang ng isang buwan. So ang bilis, di ba? Kaya yung mga ginawa ko, since nag-start ako dito sa bago kong channel, ay i-share ko po sa inyo. Dahil malay natin, makatulong din po sa inyo. Okay, so yung una ko palang channel guys is, na-monetize din po yun, pero matagal bago siya na-monetize. Umabot po siya ng almost 2 years or 1 year and a half bago po siya na-monetize. Sobrang tagal. Pero bawing-bawi dito sa bago kong channel. Kasi na-monetize lang po siya sa loob lang ng isang buwan. Okay, so yung una kong channel wala na kasi nagkaroon ako ng restrictions hanggang sa dinilit talaga ni YouTube yung aking channel. So, by the way, mag-disclaimer muna ako. So, lahat po na i-share ko sa inyo today is based lamang po sa mga personal experience ko dito sa pag-YouTube. Okay? Kaya, maaaring nakatulong po itong mga i-share ko sa inyo ngayon sa channel ko. Kaya, mabilis siya na-monetize. Pero, hindi po 100% guarantee na talagang mag-work din po sa inyo. So, by the way, kung bago ka pa lang dito sa aking channel din, huwag pong kalimutan na mag-subscribe. At i-click po yung notification bell para lagi kayong ma-monetize para ma-notify kayo kapag meron tayong panibagong updates. At kung nakatulong po sa inyo itong video na to, din huwag pong kalimutan na i-like yung ating video at mag-iwan po kayo ng comments sa ating comments section. So, guys, yung unang-unang gagawin nyo bago kayo gumawa ng channel is kailangan nyo po talagang mag-research. Mas maganda kung bago kayo gumawa ng channel, marami na kayong mga knowledge kung paano kayo makakapag-start sa paggawa ng inyong sariling channel. So, I suggest na i-follow nyo po yung mga channel na yung topic or niche is about YouTube. Dahil malaking tulong po yan. Magkakaroon po kayo at magkakaroon ng mga idea na makakatulong talaga sa inyo sa paggawa nyo ng sarili nyong channel. Pangalawa, pag-isipan nyo po mabuti kung ano po yung magiging niche nyo. So, if I were you, yung pinakamagandang niche talaga para sa akin is tutorial. O kaya naman ay magpakamarites kayo. Yung niche is about showbiz. Yun ba ang mga nakaka-intriga ang mga kaganapan sa showbiz? Yan po yung isa din sa mga nakakahakot ng maraming views. So, parang OG Diaz lang, no? So, kung hindi ka naman sikat, hindi ka kilala, so wag na wag kang mag-personal vlog dahil wala talagang magkaka-interest sa iyo. Maggawa ka ng niche na yung hinahanap ng mga tao, kumbaga. So, pinakauna talaga dyan is tutorial. Or latest chismis dahil maraming marites ngayon. Huy! Yan po yung niche na isasuggest ko talaga, tutorial. At isipin mo naman kung ano yung magiging topic mo, ano yung mga isi-share mo na mga tutorial sa channel mo na maaaring hinahanap ng mga tao at kakailanganin ng mga tao. Okay? So, kapag meron ka ng niche, naisipan mo na kung ano yung niche mo at naisipan mo na rin kung ano yung magiging topic mo sa channel na gagawin mo, then, gumawa ka na ng channel. And then, make sure na i-set up mo ng mabuti yung settings ng channel mo. Ngayon guys, yun na nga, meron ka ng channel, nakapag-set up ka na, so, pwede ka nang gumawa ng video. So, sa paggawa ng video naman, make sure na maganda po yung quality. And then, dapat po is, klaro po yung boses nyo para ganahan po yung mga viewers. So, sa una kong channel, sobrang hirap kasi talaga ako that time na mag-edit. At nahihiya pa ako magsalita. Kaya minsan pinapalitan ko pa yung boses ko. Which is hindi siya nakatulong talaga dun sa una kong channel. Maraming mga negative comments kasi ang pangit daw ng palitang video ko, pati pa yung boses, ang pangit. Kaya, ayun, negative yung mga comments ng mga viewers.
So, mas maganda talaga kung maganda yung quality ng video mo at understandable talaga yung mga pinagsasabi mo doon para magustuhan ng viewers. Number 5, ito guys, I think ito talaga yung pinaka-importante or malaking factor talaga dito sa channel ko kung bakit mabilis talagang na-monetize itong aking pangalawang channel. So, panglima, maghanap ka ng topic na pinag-uusapan talaga ngayon. Gumawa ka ng video regarding sa mga trending na pinag-uusapan ngayon ng mga tao. Kasi kapag yan yung magiging topic mo, hindi mo na yan kailangan na i-alok sa mga viewers. Sila na mismo yung kusang magsa-search dito sa YouTube regarding sa topic na yan. So, mas madali na lang yan guys kapag yung topic mo is yun talagang pinag-uusapan ngayon. Isipin mo mabuti kung ano ba yung mga pinag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga trending na video na pinapanood ngayon ng mga viewers dito sa YouTube. Kapag nakagawa ka ng video na talagang pinag-uusapan ngayon, nakakuha ng atensyon sa mga viewers, pinanood nila yan, nagustuhan nila yan, syempre, magkakaroon po tayo ng tinatawag na YouTube recommendation. So since marami yung nanonood dyan, mas mataas yung chance na i-recommend po yan ni YouTube. So kapag na-recommend po yan ni YouTube, pwede po yung makita kapag sinearch po ng isang viewers yung topic na ganyan, pwede pong yung video mo is makita agad doon sa mga nakahilerang suggestion after na i-search ng isang viewer yung topic na ganyan. So halimbawa guys, mag-search tayo ng kung paano kumita sa YouTube Shorts. Kasi meron akong ginawang video rin regarding sa topic na to. So ito yung mga sinuggest ni YouTube. At kung makikita nyo guys, isa po yung video ko sa sinuggest ni YouTube. So kung sakaling marami yung mag-search ng topic regarding sa YouTube Shorts, then posibleng makakakuha yung video ko na yan ng maraming views since sinuggest siya ni YouTube kasi yan din po yung topic ko. Kaya kung ako sa iyo kapag gagawa ka ng video, gandahan mo rin yung thumbnail para mas maingganyo yung nag-search ng topic na yan na pindutin yung video mo kisa sa ibang video. At pwede rin na kapag nanood yung isang viewer ng video, pwede pong i-suggest ni YouTube yung video mo. Ilagay po yan ni YouTube doon sa ibaba ng video na pinapanood ng viewer para makita niya na agad yung video mo. Maging visible po yung video mo kapag nire-recommend po yan ni YouTube. So, pag si YouTube nag-recommend ng video, maaari po makita po yan ng maraming viewers kahit na hindi mo sila subscribers. So, yan po yung nangyari sa akin. Kaya mabilis pong na-monetize yung aking channel. So, itong video na to, ayan, ipa-flash ko dyan sa ating screen. So, that time talaga, hindi ko inisip na magba-viral po yan. Okay? So, inisip ko lang talaga that time na ano ba talaga yung mga hot topic ngayon? Ano ba talaga yung mga pinag-uusapan ngayon sa social media? Hanggang sa naisip ko ay, sobrang lakas nung about sa Facebook Reels that time. Pero naisip ko, ano ba yung maging topic ko about sa Facebook Reels? So, naisip ko, since yung nahuhook yung mga tao sa kung paano kikita about sa Facebook Reels, naisipan kong gumawa ng topic na makatulong sa kanila para kumita sila sa Facebook Reels kahit hindi sila monetize. Kasi that time, bihira pa lang yung namomonetize sa Facebook Reels. So, yun, nag-isip hanggang sa meron akong naisip na topic, yung about sa affiliate program na pwede mong gawin sa Reels. So, yun, ginawan ko siya ng video, ginawan ko siya ng tutorial, at hindi ko naman nakalain na ganyan yung mangyayari. Talagang nirecommend siya ni YouTube. So, maraming nakapanood ng video, marami yung mga viewers na nagustuhan yung video ko na yan, nagustuhan nila yung topic na share ko, kasi nga, hirap pang monetize sa Reels. Hindi pa sila monetize sa Reels, kaya naghanap din sila ng ibang paraan para kumita sa Facebook Reels kahit hindi sila monetize. So, dahil nagustuhan po nila yung video na yan, pinanood nila, nilike po nila yung video na yon. So, the more na nirecommend po talaga siya ni YouTube. Kaya, mas marami talaga yung nakapanood sa video ko na yan. So, since marami yung mga nakapanood,
syempre, mabilis kong na-reach yung watch hour. At hindi lang yan, guys. Since nagustuhan nila yung topic na yan, sila na mismo yung nagsasubscribe. Kahit hindi ko na sila sabihan na please do subscribe sa channel ko after ni mapanood yung video, sila na mismo yung nagsasubscribe. Kaya agad-agad kong na-reach yung 1,000 subscribers. Actually, sumobra pa nga talaga siya. At yung 4,000 watch hour. So, dahil lang po sa video na yan na talagang nag-viral, kaya na-monetize ako agad. So, isang buwan lang, na-monetize na ako agad dahil sa video na to. So, number 6, maging consistent ka sa paggawa ng video, sa pag-upload ng video. So, huwag mong isipin na wala namang nanonood sa mga ginagawa na video, kaya next time na lang din, or next week na lang din ako gagawa ng video. So, huwag ganun. Continue ka pa rin na gumawa ng video dahil mali mo, isa sa mga video na yan, biglang mag-viral. Hindi natin alam na pwede talaga yung mag-viral. Kasi yung video ko na pinakita sa inyo, hindi ko rin naman inaasahan na mag-viral yun. Bigla na lang talagang nag-viral. So, kita mo, hindi ko in-expect pero nag-viral. Kaya, maging consistent ka pa rin sa pag-upload ng video. Dahil hindi nga natin alam, isa sa mga video na in-upload nyo, pwedeng mag-viral. Okay? So, yung mga tips ko sa inyo guys, ito wag na wag niyo pong gagawin to guys. Wag na wag kayong magsa-sub to sub. Wag kayong pumasok doon sa mga pangat program. Wag niyong gawin yan kasi the more na hindi gaganahan si YouTube sa channel mo. Makikita ni YouTube yan guys, yung pagsa-sub to sub mo. At in the end, tatanggalin niya pa rin yan kasi hindi po yan organic. So, babawasan pa rin ni YouTube yung subscribers mo kapag nakita niya na nagkakaroon ka ng subscribers dahil sa sub to sub. Alam na alam ko yan guys kasi ginawa ko rin yan sa una kong channel. So, huwag niyong unahin yung subscribers. So, mag-focus po kayo sa video. Maghanap po kayo ng topic na possible pwede talagang mag-trending. Yung hinahanap talaga ng mga tao. Dahil kapag nagkaroon kayo ng kahit isang video lang na magte-trending, na magustuhan ng mga viewers, pwedeng-pwede pong yan lang yung video na magpapamonetize sa inyo. Kapag nagustuhan ng viewers yung video mo, usap po silang magsasubscribe kahit hindi mo na sila sabihan. Kaya wag na wag kayong pumasok doon sa sub to sub or doon sa mga pangat program. Dahil ayaw po talaga ni YouTube yung mga ganyan. Okay? And guys, meron pa akong nakalimutan, no? Make sure na basahin niyo po yung YouTube community guidelines para maiwasan niyo po yung mga bawal dito sa YouTube para hindi kayo matulad ng nangyari sa akin dun sa first channel ko na na-restrict. Okay? Na-delete siya ni YouTube. Kaya make sure talaga na basahin niyo yung YouTube community guidelines. At isa pa guys, kapag nag-upload kayo ng video, pinaka-importante talaga yung first hour since nag-upload kayo, dapat makakuha po agad yan ng engagement. Kaya, yung gawin nyo, after nyong ma-upload yung video, sabihan nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga malapit sa inyo, mga kakilala, mga pamilya nyo, na panuorin nila ng buo yung video. At make sure na i-like nila yung video at mag-iwan sila ng magandang comment para magkaroon agad siya ng engagement. Kapag nagkaroon agad ng engagement yung video nyo sa loob lang ng 1 oras, maaari po yang i-recommend ni YouTube or i-suggest ni YouTube sa ibang mga viewers. So hanggang dito na lang muna yung i-share ko sa inyo. So sana talaga makatulong itong mga sinuggest ko sa inyo ng mga tips and idea para mag-succeed din kayo dito sa YouTube. Especially sa mga bago pa lang na gumawa ng mga channel or sa mga nagbabalak pa lang. So, kung gusto niyo pa ng more topic regarding sa YouTube, then mag-comment po kayo dyan sa ating comments section. At kung nagustuhan niyo po yung share ko sa inyo ngayon, then huwag po kalimutan na i-like yung ating video at make sure na nakapag-subscribe ka na at nahit mo na rin po yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag meron tayong panibagong updates. So, hanggang dito na lang. Again, maraming salamat and God bless us all.